Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maris. Magbabahagi lang po ng karanasan namin ng nanay ko sa nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Nangyari ito sa isang baryo na hindi ko na lang sasabihin kung saan banda bilang respeto sa mga taong naninirahan dito. Basta, sakop lang po ito sa South Cotabato, Sir Alex. 13 taon ang nakalilipas kung kailan 22 anyos ako noon kung hindi nagkakamali. Isa kami sa nabiyayaan ng lupa, Sir Alex. Ipinamamahagi ito ng isang politiko sa mga taong tulad namin na salat sa buhay at walang sariling lupa't bahay. Ilalarawan ko lang po. Ang lugar na ito ay malayo sa Kabiasnan. Bale, papasok pa yung sa amin mula sa malaking kalsada. Dating kabugangan o yung mayayabong na talahiban sa Tagalog at walang kabahay-bahay. Patag naman po ang area pero malapit na ito sa paanan ng bundok. Napakatahimik bunsod ng iilan pa lang kaming tumira simula nung na-award sa amin ang lupa. Siguro wala pang 10 lahat at malayo pa ang agwat ng bawat isa. Idagdag mo pa na malapit lang sa sementeryo ang lugar na yon kung kaya. Napakatahimik talaga lalo na sa gabi at medyo nakakakilabot din. Ngunit sa bandang unahan kung saan paakyat na ng bundok, Sir Alex, may mga kabahayan naman po pero medyo malayo nga lang mula sa amin. So ayun na nga po, nagtayo ang tatay ko ng maliit na bahay. Tatay ko lang ang gumawa kasi nagkakarpentero rin po siya. Kalakat lang yung dingding pero yero naman po yung bubong tapos tukod-tukod lang po yung aming bintana at walang silong dahil diretso po yung bahay sa lupa at pinasemento ni Papa ang sahig. Tandang-tanda ko pa, Sir Alex, tuwing gabi kapag tapos na kaming maghapunan. Nakaupo lang kami madalas ng kapatid kong maliit at sinanay sa tabi ng kalsada. Nagkukwentuhan, nagmamasid sa mga bituin sa langit. At kung minsan ay nakikinig naman po ng radyo. Ay paano kasi nakakaburyong din minsan sa loob ng bahay, gawa ng sobrang dilim kasi hindi pa nagkakaroon ng kuryente. Kung hindi magpapaapoy si Itay sa may basurahan tabi ng kalsada, napakadilim talaga. So heto na nga po. Meron kaming kapitbahay, sir, sa unahan na buntis ang babae. Nung nakapagtayo na sila ng maliit na bahay, tinirahan na kaagad nila ito. Makalipas ang ilang araw noon, minsan, noong nagkausap si mama at yung buntis, ang sabi nito mabigat daw ang pakiramdam niya sa lugar na yon. Tuwing gabi ay parang may nakamasid sa kanya at parang laging may nakaamba raw na panganib sa labas kapag dumidilim na. At kada gabi noon, Sir Alex, meron daw kumakaluskos sa yero ng bubungan. Yung lalaki naman, malimit na sagot sa asawa, pusa lang ang nasa bubong nila kasi nga kapag lumalabas siya para tignan, wala naman daw po siyang nakikitang kung ano sa ibabaw. Hanggang sa isang gabi pa, dito nagkatotoo ang hinala ng buntis. Nagkatotoo ang lahat ng mga sinabi niya sa asawa. Ganito po ang nangyari, Sir Alex. Nakalimutan nilang isara ang bintana sa kwarto. Habang natutulog, maya-maya ay nagising ang dalawa kasi may boses silang naririnig na parang nagmumula umano sa isang ahas. Yun bang parang naninitsit ng sobrang hina. Kasunod nun nakaamoy naman sila ng mabaho na parang burak. Ilang sandali nun, may kumakaluskos naman sa kanilang bintana tapos yung gasera, sir, iniihip daw ito ng kung sino mula sa bintana at parang pilit na pinapatay. Kaya sa puntong yon, dahan-dahan nang tumayo ang mag-asawa. Hanggang sa di nagtagal, hinawi ang kurtina ng maitim na kamay ng isang nilalang na pagkakalarawan ng mag-asawa, Sir Alex, ay isang manananggal. Nakita kasi nila itong nakalutang, parang walang mga paa at mayroong mahaba at mabalahibong balat. Sa tindi ng pagkasindak ng babae, napasigaw ito, sir, nang wala sa oras habang yung lalaki
Dali-dali namang kinuha ang itak para tagain sana ang nilalang sa bintana. Kaso sa isang iglap, animoy sumabay lang sa hangin naglaho sa kanilang paningin na parang nilamon ng dilim. Pinuntahan naman po sila ng iilang kapitbahay kasama ang aking itay noon dahil nag-alala sila sa kalagayan ng buntis. Inakala kasi ng mga ito, Sir Alex, na sinaktan ng lalaki ang babae. Kaso laking gulat na lamang ng mga ito pagkarating doon kasi nga aswang ang dahilan ng pagkakagulo ng dalawa. Kinabukasan noon maging ako, Sir Alex, ay nasilayan din ang putik na bakas pa ng aswang sa bintana ng kapitbahay namin na yon. Ganun pa man, sa kabila ng pangyayari, laking pasalamat na lamang ng mag-asawa kasi hindi naman po nasaktan ang buntis. Paniwala ng mga ito, ang sanggol sa tiyan ang pakay ng nilalang na yon. Nang dahil sa pangyayari, nung araw din po na yon ay umalis ang mag-asawa. Imbis na doon na sana titira kasi inaayos nga ang lugar. Umuwi na lamang muna ang mga ito at babalik na lang daw kapag nakapanganak na o malaki na ang anak ng babae. Kami naman, matapos ang kagimbal-gimbal na kaganapan na yon, ay talagang kinilabutan kapag gumagabi na lalo pat gasera lamang ang nagsisilbi naming tanglaw sa dilim. Hindi na kami tumatambay at nagpapagabi sa labas ng bahay tapos sinisigurado talaga ni Mama bago matulog sa gabi na nakasarado ang aming mga bintana sa takot na baka kami naman ang lapitan na baka pasukin ng aswang. Yung papa ko naman, sir, ay binakuran ang palibot ng aming bahay na yari lang din sa kawayan upang mag-alangan na pumasok ang kung sino na hindi kilala. Ayos naman po ang lahat noon. Hanggang makalipas ang ilang linggo, hindi nga nagkamali ang mga magulang ko. Sapagkat kami naman po, sir, ang binisita at binulabog ng aswang. Ganito po kasi ang pangyayari. Sa umpisa noon ay may naririnig lang si Mama na kumakaluskos sa aming bubungan. Kapag lumalabas si tatay para tignan kung ano ang nasa bubong, ang sabi niya, sir, pusa lang ang nandun na bigla ring tumalon pababa na naghahanap lang daw siguro ng daga. So kami naman, kampante lang kasi nga galing mismo sa bibig ng aming tatay. Naging madalas po yun, Sir Alex, pero kampante lang kami kasi nga inakala talaga naming pusa lang. Mula mismo sa bibig ng aming tatay at nakita niya rin talaga nung minsang tinignan sa bubungan. Kaya ang ginawa na lang ni nanay, kapag nagigising siya sa ingay tuwing hating gabi, tinutusok niya na lamang ng walis ang bubong at umaalis din naman kagad ang nasa ibabaw nito. Hanggang sa isang gabi pa, hating gabi yun, Sir Alex. Dito nangyari ang mga bagay na hindi namin inasahan. Mga pangyayari na talaga naman pong nakakapangilabot. Sa kung anumang dahilan ay hindi po ako makatulog noon. Kahit na nakapikit ay gising na gising ang aking diwa, pero si Mama at Papa pati na yung kapatid naming bunso, mahimbing ang pagkakatulog at humihilik pa. Maya-maya noon, nakarinig ako ng parang may naglalakad na nakatsinelas ng dahan-dahan na parang dumaan lang naman po sa harap ng aming bahay. Di nagtagal, nakaamoy ako, sir, ng sobrang bahong amoy. Yun bang parang kanal na pondo tapos kinalkala. Nang mga sandaling yon ay kinikilabutan na ako kasi naalala ko po ang naranasan ng aming kapitbahay. Parehong-pareho kasi sa kwento ng dalawa na nakaamoy daw sila ng parang kinalkal na kanal bago nakasilay ng aswang. At dahil takot na ako noon, hindi ako gumagalaw bagkus ay nagtalukbong ng kumot at nakikiramdam lamang sa paligid. Kahit papano'y maliwanag ang labas ng bahay namin noon dahil may buwan po nung gabi na yon. Ilang sandali pa, may gumagalaw sa bintana, Sir Alex, at nais nitong mabuksan. Sa puntong yon, talagang nilakasan ko na ang aking loob at ginising ko ang aking inay. Ma, tignan mo sa may bintana, oh. Parang may gustong magbukas.
Ginigising ko pa lang ang aking inay, sir. Tumahimik kagad yung nasa may bintana sa labas at nawala. Ibig sabihin, nakabantay ito sa aking boses. Yung papa ko naman, sir, nang magising. Sa galit nito ay dinampot niya ang mahabang itak na ginagamit pang linis pagkatapos ay lumabas at umikot sa bahay. Sa maniwala kayo o hindi, bago pa man makarating sa may bintana kung saan nakapwesto ang aswang, may namataan siyang parang kumot lang, sir, na kulay itim, nakadikit sa bintanang yon na biglang lumipad palayo habang papalapit si Papa. Sa gulat ay napaatras siya, sir, kasi napakalawak daw ng pakpak nito. Dahil sa pangyayari, parang manok ang tulog naming tatlo. Pagpatak ng madaling araw, sa labas ng aming bakod, bungad ng maliit na gate, mayroong naiwan na isang pares na tsinelas, Sir Alex, na maraming putik. Babae ang may-ari kasi yun bang sandal ang disenyo nito na pangbabae at kulay itim. Paniwala nila mama at papa, aswang ang may-ari nun at naiwan nang lumabas si papa na may hawak na itak. Natakot daw siguro kaya dali-daling lumayo at iniwan na ang tsinelas. At yun na nga po, kinuha ni Papa at inilagay lang sa may gilid ng bakod sa labas dahil naniniwala sila na babalikan daw yun ng may-ari at kukunin. Kapag ginawa yun, malalaman nila at makikilala kung sino ang aswang. Hindi nga sila nagkamali, Sir Alex, dahil kinagabihan nun ay binalikan ang tsinelas na yun. Ngunit hindi po nila nakita kung sino ang kumuha. Basta napansin na lamang nila kinabukasan, wala na ang itim na tsinelas. Natakot din talaga kami noon, Sir Alex, kasi nga baka ang pakay ng aswang na yun ay ang kapatid naming maliit. Kaya minabuti ni Papa na bumalik muna sa dati naming tinitirhan sa bahay ni Lola hanggat hindi pa naaayos ang bahay namin doon. Marami pa kasing butas-butas, lalo na sa may kusina banda na kung tutuusin, makakapasok talaga ang tao. At nung makabalik kami roon, medyo marami-rami na ang nakatira. Hindi na nakakatakot buhat ng mayroon na pong kuryente ang ibang kapitbahay namin. Ngunit kwento ng iba, sir, kahit na merong kuryente, kung minsan nakakaramdam daw sila ng presensya ng kung anong nilalang sa lugar. Hindi mawari kung aswang ba o engkanto, kasi kung minsan tulad sa isang kapitbahay namin doon, nagulat na lang siya, may nagtawag sa pangalan niya ng isang beses sa labas ng bahay. Hindi siya sumagot at nang kanyang puntahan ay wala po siyang nadatnan. May natatawa sa mga pangyayaring ganon kasi nga hindi naniniwala. Meron din namang kinikilabutan gawa ng may mga karanasan na rin talaga. Sa paglipas ng panahon ay daladala ng mga residente ang kababalaghan sa lugar. Hanggang sa nitong taon lang na ito, Sir Alex, mayroong isang kaganapan na talaga namang nagpakilabot sa magkakapitbahay. Sa kabilang purok na hindi naman masyadong kalayuan mula sa amin, may isang pamilyang payapang naninirahan. Mga bago lang din po sila sa lugar kasi parang ginawang subdivision ang bahagi na yon. So ganito nga po ang nangyari. Yung anak nilang lalaki na nasa mga 8 taong gulang pa lamang ay parati umanong nakakakita ng mga hindi ordinaryong nilalang tulad ng white lady, engkantong maituturing at kung ano-ano pa na nagkukubli umano sa dilim. Nakasanayan na lang ng mga magulang na ganun ang bata. Ayos lang naman, total hindi naman daw po siya sinasaktan. Iniisip din ng mga magulang na baka imagination lang ng bata. Parang naging parte na rin kasi sa paglaki nito ang makakita ng kung ano-ano. Hanggang sa isang gabi, Sir Alex, nabulabog ang pamilyang ito dahil sa sigaw ng bata. 8:00 pasado kung kailan matutulog na sana, nang utusan ng nanay ang batang ito para kumuha ng kumot sa kwarto. Pagkarating niya sa loob, nang makakuha na ng kumot pagkatalikod nito, pabalik na sana sa kabila. Bumungad sa harap niya ang kamay at hinila siya papunta sa bintana. Pagkatapos ay binalibag sapagkat nagpupumiglas daw siya, sir, na makaalpas.
Pilit umano siya na hinihila palabas at makakalabas din talaga roon sa kadahilan ng sira po ang bintana na yon. Buti na lang talaga at nagpupumiglas ang bata. Pagkatapos ay nakasigaw ng saklolo kung kaya narinig din talaga ng nanay at tatay nito. Nang dahil sa pangyayari, yung batang yun ay nagkaroon ng sugat sa likod na bahagi ng ulo. Hindi masabi kung saan nakuha ang sugat na yun, sa kuko ba o sa kung anong matulis na bagay na tumama rito. Basta ang sabi lang ng bata, hinila siya ng isang babaeng pangit ang hitsura sa bintana. Binitawan lamang siya nito nung nagsisigaw na ng tulong. May mga nagsasabing white lady umano ito. Pero ang tanong doon, bakit nahawakan niya ang bata? Meron din namang naniniwalang engkanto, pero sabi ng karamihan, yung nilalang na humila na yun sa bata palabas ng bintana, hindi engkanto o white lady, kundi isang aswang na nagnanais na makapambiktima ng bata. Bago ang pangyayari na yon, meron na palang insidente na katulad sa nangyari sa amin matagal ng panahon ang nakalilipas sa lugar na yon. May isang bahay doon na nakakita ng babaeng parang walang paa, lumulutang at parang manananggal daw Sir Alex, tapos meron ding tsinelas na kapareho sa amin dati na nakitang iniwan sa likod ng bahay. So ibig sabihin lamang po nun, maaaring iisa lang ang aswang na nagparamdam sa lugar na yon at sa nangyari sa amin matagal ng panahon. Na ibig sabihin siguro, tagaroon lang din ang aswang na yon. Ganun pa man, laking pasalamat ng pamilya dahil hindi napaano ang bata. Hindi nagtagumpay ang nilalang sa masama nitong binabalak. Matapos ang pangyayari na yon ay hindi na nagbigay kumpiyansa ang mga residente sa lugar. Yung may mga sira-sirang bintana at pintuan, pinaayos daw talaga. Ang mundo nga naman, talagang nababalot ng kababalaghan. Sabi ng iba, wala ng aswang at kung ano-ano pang nakakatakot na kababalaghan sa panahon ngayon. Ngunit ang hindi nila alam, kung minsan ang mga nilalang na yan ay nasa tabi-tabi lang, naghahanap ng tiyempo na kung minsan nakakausap mo pa na hindi mo lang namamalayan, nandyan na pala sa iyong harapan. At yun lang po Sir Alex ang aking maikling kwento. Lubos na gumagalang, Aka Maris ng South Cotabato. Ang mundo ng ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.